Sa paghakbang pasulong, ibinato niya ang disc na hawak niya sa kanyang palad kay Michael ngunit ang atake na ito ay lumipad sa ating bayani nang walang anumang pinsala. Sa sumunod na sandali ay nawala na lang siya sa hangin. Nang walang pag-aaksaya ng oras, tahimik siyang lumipat sa likuran ng kanyang kalaban. Ang lalaking hindi inaasahan ay nabagsak at sinipa ng malakas sa likod. Sa pag-ubo ng dugo, tiningnan niya ang kanyang kapatid na may nagmamakaawang tingin sa kanyang mga mata at hiniling na iligtas siya. Agad siyang nag-react at ibinato ang kanyang sibat na apoy kay Michael. Sobrang abala ang bayani sa kanyang unang biktima at hindi napansin ang panganib na papalapit sa kanya. Tinusok ng sibat ang kanyang kanang balikat. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa sugat, nagpahinga ng ilang sandali, pagkatapos ay kinuyam niya ang kanyang kamao at sinuntok ang lalaking nakahiga sa ilalim niya ng buong lakas. Nanlaki ang mga mata ng taga-sibat sa takot habang pinapanood niya si Michael na pumatay sa kanyang kapatid. Nang tanungin kung bakit nagtaksil ang nakamaskarang lalaki sa kanilang organisasyon, dahan-dahang tumayo ang bayani at tinanong kung talagang hindi niya naiintindihan. Sa pagwagayway ng kanyang kamay patungo sa mga kulungan, sumigaw siya na ginagawa niya ito para sa mga batang ito at sa ngalan ng hustisya. Ang mga salitang ito ay ikinagulat ng taga-sibat at sinabi niya ng may mapanuyang boses na sa pakikipaglaban sa ngalan ng tinatawag na hustisya, wala siyang pinagkaiba sa kanila at kahit pa magawa niyang talunin siya, hindi siya makakatakas dito sa anumang paraan dahil papalapit na ang commander ng Deep Sea Army. Sa pagkasunog ng kanyang mga mata sa galit, sinabi ni Michael na papatayin niya ang lahat dito. Napakuyom si Andres sa kanyang mga salita at hindi sinasadya ay hinawakan ng mas mahigpit ang kanyang mga sibat. Sa isang punto, isang manipis na hibla ng takot ang lumabas mula sa kanyang noo. Umabot ito hanggang sa dibdib ni Michael at agad niyang naramdaman ang nasipsip na kapangyarihan na kumakalat sa kanyang katawan. Nagpasya si Andre na kung siya ang aatake muna ay magkakaroon siya ng kahit kaunting pagkakataong manalo at ibinato ang kanyang mga sibat na apoy sa kalaban. Tinakpan ni Michael ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga kamay at malalim itong hamukay sa kanyang balat. Sa pagwagayway ng kanyang mga braso sa gilid, lumipad pabalik ang mga sibat sa lalaki. Hindi siya makagalaw, nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng kamatayan. Sa pagkalito, hindi man lang nakita ni Andre ang ganitong takbo ng mga pangyayari. Isang sandali pagkatapos, ang kanyang sariling mga sibat ay tumusok sa kanyang buong katawan. Sa sandaling siya ay nahulog na patay, bumantong hininga si Michael nang may ginhawa, sinabing sapat na ang sakit. Isa sa mga lalaki ang sumilip mula sa likod ng mga rehas ng kanyang kulungan at tumingin sa kanya ng may pag-aalala, tinatanong kung ayos lang ba siya, na sinagot ni Michael na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha na ang lahat ay walang kabuluhan. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga kulungan, pinakawalan ng mga bata sa kalayaan. Sa pinakadulo, lumabas din si Lucas mula sa kanya na dala ang kanyang kapatid sa kanyang likod. Sa paghinto sa tabi ni Michael, tinitigan siya ng lalaki ng diretsyo sa mata at sinabi sa isang seryosong boses na ayaw na niyang magdusa dahil sa kanyang sariling kahinaan ngunit gusto niyang maging kasing lakas niya at tinanong kung maaari siyang maging guro ng bayani. Tumango si Michael bilang pagsang-ayon at idinagdag sa isang seryosong tono na bago iyon, kailangan niyang manampa ng walang hanggang katapatan sa kanya. Ang tingin ng lalaki ay nagpakita ng walang pagkupas na determinasyon. Sumagot siya na handa siya sa anumang bagay at tiyak na magiging kanyang pinakamatapat na estudyante. Ang sagot na ito ay nasiyahan si Michael at ibinigay niya kay Lucas ang perlas ng abilidad na kinuha mula sa Mantis. Tiningnan siya ng lalaki ng may pagkalito, tinatanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ng bayani na ito ay isang abilidad na magpapahintulot kay Lucas na gawing mga espada ang kanyang mga kamay, tulad ng ginawa ng Mantis. Salamat dito ay magagawang protektahan ng lalaki ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid ng ilang sandali. Ang mga salita ni Michael ay nagdala ng masayang ngiti sa mukha ni Lucas at buong pasasalamat niyang tinanggap ang regalo na ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay nagtungo siya patungo sa labasan sa ilalim ng kasamang tingin ng kanyang tagapagligtas. Nang mawala sila sa kanto, bumantong hininga ang bayani at ibinaling ang kanyang tingin sa mga bangkay ng mga nakahiga na lalaki at tahimik na sinabi na ngayon ay kailangan niyang harapin ito.
Inilahad niya ang kanyang palad sa harap niya at inactivate ang kanyang extraction ability. Ilang sandali pagkatapos, isang perlas ng B-rank Deep Sea Ghost na abilidad ang lumitaw sa kanyang palad. Nagpapahintulot ito na kontrolin ang tubig sa katawan ng tao, gumawa ng mga water clone at malalaking alon hanggat mayroong kahit kaunting likido sa malapit. Nang matapos ito, lumapit siya sa babaeng kumokontrol ng mga rosas at ginawa ang parehong mga aksyon sa kanya. Ang abilidad na nakuha mula dito, ang Bloodthirsty Rose, ay isa ring B-rank na abilidad at nagpapahintulot sa gumagamit na ipatawag ang mga baging ng rosas gamit ang dugo ng gumagamit, na kayang maglabas ng amoy na nagpapalakas ng stat upang atakihin ang mga kaaway, ngunit ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kontrol sa mga baging. Kaya nakakuha si Michael ng bagong pares ng mga abilidad. Nagpasya siya na dapat niya itong sirain sa isang F-rank na abilidad at pagkatapos ay idagdag ang kasanayan na nakuha niya kanina sa mga ito. Kaya, magagawa niyang gumawa ng isa pang A-rank na abilidad. Agad niyang sinimula na isakatuparan ang ideyang ito at kaya ilang minuto pagkatapos, sa palad ng ating bayani ay nakahiga ang isang maliwanag na esmeraldang perlas na may kakayahang super brain na na-upgrade sa A-rank. Pinapabuti nito ang paningin, pandinig, amoy, pandama, at ika-6 na pandama at nagpapahintulot din na maglabas ng alon na nagpapaparalisa sa nervous system ng biktima. Sa sandaling sinipsip ni Michael ang perlas na ito, idinikit ito sa kanyang katawan, halos agad niyang naramdaman kung paano sabay-sabay na bumuti ang lahat ng damdamin na nakalista sa description. Sa mismong sandaling iyon, nagkamalay si Alexa at binuksan ang kanyang mga mata. Napansin ito ng lalaki at humarap sa kanya. Tumayo ang babae at lumingalinga sa mga guho. Pagkatapos ay lumakad siya ng ilang hakbang patungo kay Michael at nasasabik na tinanong sa kanya kung anong rank ang kanyang mga abilidad at kung sino siya, na sinagot ng lalaki na siya ay mula sa Judges Organization. Nakasimangot si Alexa at sinabing nag-iisip na hindi pa siya nakarinig ng ganoong bagay sa Hero Association dati. Bigla siyang napatingin sa mga walang laman na baging at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Namumula ang mga mata sa takot, tinanong niya kung nasaan ang lahat ng mga bata. Nang hindi lumilingon, sumagot si Michael na dapat siyang lumingon at makikita niya na ligtas silang lahat. Sa sandaling bumagsak ang protektibong simboryo, tumakbo ang lahat ng mga lalaki patungo sa babae. Sabi nila na may tuwa sa kanilang mga boses kung paano sila iniligtas ng anino ni Michael. Hindi naintindihan ni Alexa kung ano ang eksaktong ibig sabihin nila kaya ipinaliwanag ng isa sa mga lalaki na tahimik na pinutol ng anino ang mga baging at dinala sila sa isang ligtas na lugar at matapos mangyari ang pagsabog ay ginamit ng bayani ang aninong ito upang gumawa ng protektibong simboryo na nagligtas sa kanila. Nagulat ang espada sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na ililigtas ng lalaking ito ang lahat ng mga bata. Humarap siya kay Michael at pinasalamatan siya sa kanyang tulong. Gayunpaman, ang taong pinagpapasyahan ng paghingi ng tawad ay wala na doon. Nang hamupo ng kaunti ang alikabok, lumitaw sa himpapawid ang helikopter ng asosasyon at mula sa loob, gamit ang loudspeaker, ipinahayag nila na mula sa sandaling iyon, ang Hero Association ay kumokontrol sa lugar na ito at hiniling sa lahat ng narito na umiwas sa walang ingat na mga aksyon. Nang lumapag ang helikopter ilang metro mula sa mga garahe, maraming miyembro ng asosasyon ang lumabas. Kabilang sa kanila si Valeria bilang isang reporter. Humarap sa assistant na naglalakad sa likuran niya, sinabi ng babae na ito ang unang pagkakataon na mag-interview siya ng live at tinanong kung saan siya dapat magsimula. Tumango ang lalaki patungo kay Alexa at sinabi na dapat niyang tanungin muna ang espada ng selyo. Sinunod ni Valeria ang kanyang payo at agad na pumunta sa babae na may ngiti sa kanyang mukha. Sa paghinto sa tabi niya, nagpakilala siya at humingi ng pahintulot na magtanong ng ilang tanong. Tumango si Alexa bilang pag-aproba. Ibinigay ng reporter sa kanya ang mikropono at sinabi na natanggap ng Hero Association ang kanyang mensahe at agad na dumating sa port na ngayon ay ganap na nawasak at hiniling sa espada na sabihin kung ano ang nangyari dito. Agad na sinabi ng babae na pumunta siya dito upang iligtas ang lahat ng mga bata na nilayo ng Organization of Saints na ilegal na ibenta. Ang kwentong ito ay nagdulot ng napakalakas na reaksyon sa mga manunood ng TV.
Nakasimangot si Valeria at sinabi na nakarinig na siya ng mga tsismis tungkol sa mga kriminal na ito dati mula sa pangkalahatang impormasyon. Sa kasalukuyan ay alam na sila ay nasa teritoryo ng lungsod ng Shash at nakikibahagi sa ilegal na aktibidad. Maaari lang nilang umasa na magagawa ng gobyerno na imbestigahan ang kasong ito. Malungkot na umiling si Alexa na nagsasabing imposibleng mangyari iyon dahil matagal nang ginagawa ito ng organisasyong ito at marami na siyang pagsisikap na makapasok doon para makakuha ng kahit kaunting impormasyon. Sa huli, nagawa lamang niyang iligtas ang mga batang ito. Ang mga nagdaraan sa kalye ay nakikinig ng napakahusay sa babae at nagpahayag ng kanilang simpatiya sa mga nasugatan na bata. Narinig ang galit na sigaw mula sa iba't ibang panig na dapat parusahan ang mga kriminal. Samantala, nagpatuloy ang broadcast. Sinabi ni Alexa na kung nag-iisa siyang lumaban sa labanan sa punong pari ay hindi siya magtatagumpay ngunit sa kabutihang palad para sa kanya, isang lalaking nakamaskara ang dumating upang tulungan siya. Sa pagkarinig tungkol sa mahiwagang estranghero na ito, nanlaki ang mga mata ni Valeria sa pagtataka. Nagpatuloy ang espada sa pagsasabi na ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng lalaking ito ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa kanya at sa kanyang abilidad ay nagawa niyang sirain ang enhancement effect na available lamang sa mga A-rank heroes. Pagkatapos ay itinuro niya ang mga labi kung saan umaalingaw-ngaw pa rin ang usok at hiniling sa lahat na bigyang pansin ang nasusunog na lugar na iyon dahil iyon ang kanyang gawa. Ang tanging alam niya tungkol sa lalaking ito ay mayroon siyang kakaibang maskara na may disenyong ahas sa kanyang mukha at isa siyang kinatawan ng Judges Organization. Lumingalinga si Valeria para hanapin ang estranghero ngunit wala siyang nakita. Itinuro ni Alexa ang mga garahe at ipinaliwanag na tumakas ang punong pari at pumunta doon ang nakamaskarang lalaki upang habulin ang mga kriminal. Sa panahong ito, nagawa na nina Wilhelm at ng Earth Mage na makarating sa isang ligtas na lugar. Nagbigay ng labis na kasiyahang tingin sa direksyon ng matandang lalaki, tinanong ng pari kung ang kanyang kapangyarihan sa buhangin ay kayang alisin ang paslit na Samira sa kanilang mga plano. Tumango ang Earth Mage at sumagot na pinuno niya ang kapaligiran ng kanyang salamangka at kahit subukan niyang gamitin ang kanyang mga abilidad upang atakihin sila ay wala itong babaguhin. Si Michael, na nakatago sa likod ng kanto, ay narinig ang bawat salita na sinabi nila, kahit paano sinabi ni Wilhelm sa matandang lalaki na maghanap ng angkop na sasakyan upang sila ay makatakas at magtago. Nangunot ang noo ng bida. Hindi niya balak na palayain sila kundi, sa kabaligtaran, gawing libingan nila ang lugar na ito. Maaaring naging maayos ang lahat ayon sa kanyang maingat na pinag-isipang plano kung biglang hindi tumunog ang telepono na nasa kanyang bulsa, na lubusang naglantad sa presensya ni Michael. Sa pagkarinig ng tunog na ito, agad na huminto ang mga lalaki at lumiko sa direksyon kung saan nakatago ngayon ang ating bida. Malakas na nagmura si Michael sa kanyang isip. Nagtataka kung sino ang posibleng nangangailangan sa kanya sa ganoong hindi angkop na oras. Nang tumunog muli ang melodya, maingat nang lumapit ang mga lalaki sa partisyon, ang tanging lugar kung saan maaaring magtago ang kanilang mahiwagang kaibigan. Sa pagkuha ng kanyang telepono, nakita niya na walang iba kundi si Valeria ang tumatawag sa kanya. Pinakinggan niya ang papalapit na mga hakbang ng mga lalaki na huminto ilang metro mula sa dingding at pinag-isipan kung ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito. Tinitigan ni Wilhelm ang dingding at pinanatili ang kanyang mga puwersa sa paghanda. Samantala, napagpasyahan ni Michael na pinakamainam na magpanggap siyang isang ordinaryong nagdadaan kaya ginamit niya ang kanyang abilidad upang magpalit ng kanyang pang-araw-araw na damit. Agad pagkatapos nito, sinagot niya ang tawag at lumabas mula sa kanto na nakikipag-usap sa babae na may masayang boses. Lubhang ikinabahala ng kanyang hitsura ang mga lalaki. Nilukuban sila ng pagdududa na ang lalaking ito ay maaaring isang ordinaryong sibilyan ngunit nagpasya silang huwag bawasan ang kanilang pagbabantay hanggang sa huli. Nang masayang sinabi ni Valeria na hindi mahuhulaan ni Michael kung nasaan siya ngayon, nagtaka ang lalaki kung hindi ba siya dapat ay nasa bahay na ngayon. Dito sumagot ang babae na lumipad siya sa lungsod ng Shash sakay ng helikopter ng asosasyon. Sandaling nag-atubili si Michael. Lubos siyang nalilito kung ano ang ginagawa ni Valeria dito at paano siya nakasakay sa helikopter ng asosasyon.